Matuto tayong makinig sa mga taong may lubos na karanasan at kaalaman sa mga bagay-bagay. At huwag tayong magmarunong kung ayaw nating mapahamak o mauwi sa kamatayan. Magandang umaga sa iyo, Sir Eric, at sa mga tagapakinig ng inyong YouTube channel. Taos-puso po ang pasasalamat ko po sa inyong pagtatampok ng aking ipinadalang kwentong kababalaghan. Ako po si Francis at nais ko pong ibahagi sa inyo ang aming karanasang magkakaibigan noong maligaw kami sa maling daan patungo sa Barrio Santa Ines upang dumalo sa paanyayang inuman. Yun po ang hinding-hindi namin makakalimutang karanasan na kahit sa kasalukuyan ay hindi rin namin maibaon sa limot. Naganap ang mga pangyayari noong nasa 22 taong gulang pa ako. May katagalan na rin nang mangyari ang aming karanasan. Kasagsagan ng aking pagiging binata at pagkahilig sa pagdayo sa mga inuman at kasiyahan. Kalakasan ko pa sa alak at panliligaw sa mga magagandang babae. Hindi na ako nakagraduate sa kolehiyo sa kadahilanang kinapos kami sa pera at hindi na nakayanan ng malakas na gastos sa pag-aaral. Kaya naman nasa 3 bahagdan pa lang ako sa aking kurso ay huminto na ako. Hindi na ako nagpatuloy sa pangarap ko at bumalik na lang sa aming probinsya. Hindi naman ako tumambay ng matagal sa aming bahay at naging palamunin ng aking mga magulang. Kumayod ako at sinubukan lahat ng marangal na pagkakakitaan. Pa-extra ako sa kung ano-anong klaseng trabaho para makatulong sa aming mga pangangailangan sa bahay. Sa probinsya ko din nakilala ang aking mga kaibigang sina Marvin at Alona na doon mismo pinanganak at mga nagkaisip. Sanggang dikit na kami at may pagkakataon na sa bahay na namin sila kumakain at natutulog kahit may sarili silang bahay at pamilya. Magkakapatid na ang turingan namin sa isa't isa. May pagkakataon man na nagkakatampuhan o hindi pagkakasundo, ay madali rin naman kaming nagkakaayos at malaki ang respeto namin sa bawat isa. Minsan nagawi ako sa bahay ni Danilo na isa rin sa mga kaibigan namin nina Marvin at Alona. Hindi siya mahilig makipag-inom o araw-araw na nagpapainom ng alak sa kanilang bahay. Kapag naiibigan lang niya ay saka pa lang siya nag-iimbita. Dumayo kami ng pag-iinom at may bahagi ng usapan kung saan ibinahagi sa amin ni Danilo na di umano ay may ikinuwento sa kanya ang malayong kamag-anak na mayroong isang baryo na kapag naligaw sa loob nito ay siguradong mapupunta sa lugar na maraming aswang. Hindi lang niya matandaan ang mismong pangalan ng naturang baryong tinutukoy niya. Hati naman ang reaksyon naming magkakaibigan. Hindi naniniwala si Marvin sa mga aswang. Maniniwala lang daw siya kapag nakakita na siya, samantalang si Alona naman ay naniniwala sa aswang. Pero naguguluhan siya kung dapat paniwalaan ng maling daan na tinutukoy ni Danilo. Inabot kami ng 6:00 ng hapon bago kami nakatapos sa aming pag-iinom. Bago kami nagsipag-uwian at dumiretso sa kanya-kanya naming mga bahay. Isang araw ay nagtungo silang dalawa sa aming bahay at niyaya akong magtungo sa isang baryo na tinatawag na Barrio Santa Ines, sapagkat inimbitahan pala si Alona ng kanyang bagong kaibigang nagngangalang Edward na nakilala niya sa inuman noong dumayo ito sa aming lugar. Tinanong ko pa si Alona kung tinamaan ba siya ng kilig sa kainuman niyang si Edward, sapagkat nabanggit niyang may itsura at simpatiko ito. Sinaway ako ni Alona at sinabi niyang hindi sila talo ni Edward. Walang mali siya ang pakikisama niya kay Edward at wala din siyang nararamdaman para dito. Huwag daw akong mag-isip ng masama at gumawa ng kwento, dahil kahit kailan ay hindi siya magkakagusto sa isang lalaki, kahit gaano pa ito kagwapo o kabait. Sinabi ko na lang sa kanya na sana nga ay totoo ang kanyang mga binitawang salita at baka sa huli ay kainin lamang niya lahat ng kanyang mga sinabi. Maya-maya ay binago niya ang paksang pinag-uusapan namin at pinilit-pilit akong sumama sa kanila ni Marvin patungo sa baryo. Wala ako sa wisyo noon, kaso ay inutu-uto nila akong dalawa at sinabing baka doon na mismo ako makatagpo ng babae na nakatadhana sa akin. Alam din kasi nila na mayroon akong motor
Kaya ganoon na lang ang pamimilit nila sa akin. Hindi nagtagal ay pumayag na rin ako sa kanilang alok. Naisip ko rin namang wala akong masyadong gagawin noong araw na yon. At isa pa ay katatapos lang ng katanghalian. Maaga pa naman at hindi naman siguro ganoon kalayo ang baryo ng Santa Ines. Kaya pumayag na akong magmaneho at magtungo kami sa bahay ni Edward. Maya-maya ay naisipan ko na rin na magpaalam sa aking ina na abala sa pananahi. Pinaalalahanan niya ako, partikular ang aking mga kaibigan na mag-iingat lalo pat hindi pamilyar sa amin ang baryo na aming pupuntahan. Nagpasalamat ako at nangako na hindi magpapaabot ng hating gabi bago ako dumiretso sa may gawing kusina at kumuha ng matalas na kutsilyo. Sumagi sa isip ko na mabuti na rin na may dalang pangdepensa kung magkaroon man ng kaguluhan. Isinuksok ko yun sa aking pantalon at pagkatapos ay saka ako nagtungo sa kwarto upang kuhain ang susi ng motor. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas na kaming magkakaibigan. Isa-isa kaming sumakay sa motor. Ako ang nagmaneho ng motor at nasa likuran ko sina Marvin at Alona. Pinaandar ko ang motor at maingat kaming bumiyahe. Ayokong maaksidente lalo pa sa ganoon kaagap na oras. Habang nasa daan ay nag-usisa ako kay Alona kung saan at kung paano niya nakilala si Edward. Hindi ko pa siya nakikilala sa medyo napuno ako ng kuryosidad sapagkat isa siyang dayo sa aming lugar. Masaya namang ibinahagi ni Alona sa amin ni Marvin na isang masigla at makwentong dayo si Edward at kaibigan siya ng kapinsan niyang si Baldwin at Teresita. Palabiro at palakaibigan si Edward, kaya naman nahuli niya ang kiliti ni Alona at madali silang nagkasundo. Parehong-pareho pala silang batikang nagiinom ng alak, kaya naman naimbitahan siya nito na kung pwede itong magtungo sa baryo ng Santa Ines at isama ang mga kaibigan nito upang marami pang makainuman. Biniro ko pa si Alona na baka nahulog na ang loob niya kay Edward at ito na ang lalaking nagpapatinot magpapabago ng kanyang pananaw bilang babae. Kasunod nun ay humahalakak kami ni Marvin ng pagkalakas-lakas. Binatukan ni Alona si Marvin at kasabay nun ay pinagmumura niya ako. Wala siyang sinasanto, lalo na kapag kumukulo ang kanyang dugo. Kahit nga ang mga tsismosa sa aming lugar ay hindi makapalag sa kanya. Wala rin kasing preno ang bibig ni Alona kapag galit siya o mayroong kinaiinisan. Asar na asar siya sa akin. Hindi ko naman siya pinapatulan sapagkat nakasanayan ko na rin ang ugali niya. Alam ko na kapag nasabi na niya ang lahat ng kanyang mga hinanakit at inis ay tumitigil na siya sa pagsasalita. Tomboy kasi si Alona. Nangihinayang ako sa kanya sapagkat maganda siyang babae at maganda rin ang hubog ng katawan. Pero kung lumakad at manamit at umasta ay tila maangas na lalaki. Simula bata ay mga lalaki na ang kanyang mga nakakalaro at nagiging kaibigan. Kaya naman naimpluwensyahan na siya ng mga ito. Nagkakagusto din siya sa babae pero hindi naman nagtatangkang manligaw. Mabuti na rin yun kaysa magkaroon siya ng kasintahan na kapwa babae. Maraming kabilataan ang gustong manligaw at naaakit sa kanyang kagandahan. Kaso ay nag-aalangan sila sapagkat matigas at may katapangan si Alona. Itinuturing niyang isa siyang lalaki at talagang nanununtok din siya sa mga kabinataang nambabastos sa kanya. Naaaliw kami sa mga kwento ni Alona, kaya naman natutuwa din kaming asarin siya sapagkat madali siyang mapikon. Pinayuhan ko pa siyang sumubok na magpalda at mag-ayos ng sarili upang lalo siyang maging kaakit-akit at makahanap ng lalaki na para sa kanya. Hindi na rin naman siya bumabata. Darating ang panahon na kailangan niyang magkaroon ng pamilya sapagkat malungkot at mahirap tumanda ng mag-isa. Paalala ko pa sa kanya na ang babae ay para sa lalaki. Ganoon na lang ang kanyang inis at buwelta sa akin. Parang nandidiri siya sa mga sinasabi ko. Hindi niya masikmura na magpanggap na isang babae sapagkat pangarap talaga niyang maging isang lalaki
at gusto rin niyang lumaki ang kanyang mga muscle. Malayo-layo na rin ang aming binabiyahe at napapansin ko na malapit nang sumapit ang takip silim. Ngunit hindi pa kami nakakarating sa baryo ng Santa Ines. Tinanong ko si Alona kung binigyan siya ng panuto ni Edward kung paano makakarating sa naturang baryo. Tumugon si Alona at sinabi niya na mayroong karatula na makikita sa labas ng mismong baryo at ang bahay ni Edward ay matatagpuan papasok sa naturang baryo. Makalipas ang ilang minuto ay may nasulyapan kaming karatula na may kalakip na pangalang Baryo Santa Ines. Nangislap ang aming mga mata at nagkaroon kami ng pag-asang makarating sa baryo bago lumubog ang araw. Pumasok kami sa loob at may nakita kaming maliit na tindahan sa bandang kaliwa na bungad ng baryo. Huminto kami sa isang tabi at ipinarke ang motor. Naisip naming baka mabibigyan kami ng tindera ng tamang direksyon patungo sa bahay ng taong hinahanap namin sa baryo. Lumapit kami sa may tindahan kung saan nakausap namin ang tindera na tila nasa 40 na ang edad. Nagbigay kami ng magagalang na pagbati bago kami nagtanong kung mayroon siyang kilalang Edward na naninirahan sa baryong yun. Napakunot ng noo ang tinderang si Aling Dolores, saka siya umiling-iling. Mukhang hindi niya kilala ang tinutukoy naming lalaki. Hindi nga kami nagkamali. Ayon sa kanyang mga sinabi ay hindi siya nakikilala ang lalaking tinutukoy namin. Posibleng naninirahan nga yun sa Santa Ines pero malawak ang baryo at may sangasangang daan kaya delikado kung maliligaw kami sa loob. Pinayuhan niya kami na kung hindi kami nakakasiguro sa aming pupuntahan at kung magiging daan lamang yun para maligaw kami sa daan, ay wag na kaming tumuloy. Malapit nang gumabi at nabanggit pa niya sa amin na mayroong iniiwasang daan at ito ay nagdadala sa mga pasahero maging ang mga driver na maligaw at makarating sa lugar kung saan maraming nangangawala ang mga tao na hindi na natatagpuan. Pinaniniwalaan din na pugad yun ng mga aswang. Biglang napatawa si Marvin at kaagad siyang nakita ni Aling Dolores. Siniko ko si Marvin pagkatapos ay pinanlisikan siya ng mga mata upang tumigil sa kanyang pang-uuyam. Sumimangot si Aling Dolores at sinabihan kaming tatlo na kung hindi kami maniniwala at susunod sa kanyang mga tagubilin ay posibleng mapahamak kami. Pansin ko na mukha siyang nainsulto sa pagtawa ni Marvin at upang hindi na mapunta sa ano pang pangyayari ay ngumiti na lang kami at malugod na nagpasalamat sa tindera. Nag-alangan ako kung tutuloy pa sa aming biyahe pero kita ko kay Alona na gusto niyang magpatuloy sa bahay ni Edward. Kaya wala na akong nagawa kung hindi pa andarin na muli ang motor. Dumiretso kaming tatlo sa pagbabiyahe sa daan. Nakita ko pang pailing-iling si Aling Dolores habang nakatanaw sa amin. Mukhang nadismaya siya sa aming pag-uugali at katigasan ng ulo. Nakonsensya ako pero wala na akong nagawa. Ayaw naman namin sumuko at bumalik sa aming lugar hanggat hindi namin natatagpuan si Edward. Pinaharurot ko ang motor at marami pa kaming mga nadaanang bahay. Nagbabaka sakali kaming magtanong subalit walang nakakakilala kay Edward. At katulad ng sinabi ni Aling Dolores ay pinapaiwas nila kami sa maling daan papasok sa looban ng baryo dahil teritoryo yon ng mga aswang. Hindi naman naniniwala si Marvin ukol sa mga aswang samantalang si Alona ay medyo tumatahimik na sa isang tabi. Pero palinga-linga pa rin siya sa paligid. Umaasa na matatagpuan ang kinaroroonan ni Edward. Lumubog na ang araw at nagpakita na ang kabilugan ng buwan sa kalangitan. Tila walang kasiguraduhan ng aming pagbabiyahe at mukhang malabo na naming makita si Edward. Kinausap ko sina Marvin at Alona na kung maaari ay ipagpabukas na namin ang pagpunta kay Edward. Ipinagtapat ko rin kay Alona na masama ang hinala ko sa kanyang bagong kaibigan at hindi malayong nagsinungaling ito sa pagpapakilala sa kanya. Kung talagang naninirahan si Edward sa Baryo Santa Ines ay makikilala ito ng mga residente doon. Kaso ay buo pa rin ang tiwala at pag-asa ni Alona na totoo ang mga sinabi sa kanya ni Edward.
Nagpumilit pa rin siya at positibo na mahanap namin ang daan patungo sa bahay nito. Napabuntong hininga ako at nagpatuloy sa pagmamaneho. Kahit gustuhin ko man na umuwi ay hindi ko magawa sapagkat ayokong iwanan ng mga kaibigan ko sa lugar na yon. Habang tumatagal ang aming biyahe ay tila nauubos na ang mga kabahayang nadadaanan namin. Napalitan yon ng mga talahiban pati na rin mga nagtataasang punong kahoy. Medyo liblib na daan na ang aming tinatahak. Pakiramdam ko ay aabutin pa kami ng ilang oras bago kami makarating sa aming destinasyon. Tiyak na masisermonan ako ng aking mga magulang pagka-uwi ko sa aming bahay. Hindi pa natatagalan ay huminto ako sa pagpapaandar ng motor. Nakita namin na may dalawang magkaibang daan. Isa sa kaliwa at isa sa kanan. Mukhang magkawangis ang dalawang daan at nakakalito kung saan ba kami dapat dumaan. Nagkaisa na lamang kaming tatlo at pinili namin ang kanang daan. Nagbaka sakali kaming ligtas yung lugar kaya hindi na kami nagdalawang isip na pumasok at alamin ang nilalaman ng daan. Dumiretso ako sa pagpapaandar ng motor at nilakasan ang loob dahil medyo marami na akong naririnig na huni ng mga kuliglig, pati iba't ibang kaluskos sa paligid. Tumatagos na din sa mga laman ko ang matinding lamig kahit tag-araw at mainit ang panahon noon. Luminga-linga kami sa paligid at wala talaga kaming makitang kabahayan. May kung anong namumuong kilabot sa puso ko at kung ano-anong mga bagay na din ang naiisip ko. Pinilit kong maging matapang upang lumakas din ang loob ng dalawa kong kaibigan at maipokus ko ang isip ko sa daan. Lumipas pa ang maraming sandali at kumabog ng mabilis ang dibdib ko noong makita ko na mayroong isang maliit na bahay sa tabi ng daan. Nakahinga kami ng maluwag at sa palagay naming magkakaibigan, ayun na ang huling bahay na makapagbibigay sa amin ng linaw kung kailangan pa ba naming magpatuloy sa paghahanap sa bahay ni Edward o hindi na. Tumigil ako sa pagmamaneho at bumaba kaming magkakaibigan kaso biglang bumukas ang naturang bintana. May ilang hakbang din ang layo ng bahay mula sa aming kinatatayuan pero kitang-kita namin mula sa liwanag ng buwan na dumungaw ang isang babaeng may bahid ng dugo ang bibig at nanlilisik ang mga mata at magulo ang malaalambring makakapal na buhok. Napalunok ako ng laway samantalang si Alona ay kinalabit kaming dalawa ni Marvin at namumutla siya sa sobrang takot habang binibigkas ang salitang aswang. Namilog ang aking mga mata pagkarinig ko sa mga katagang binitawan niya. Noon lang ako nakakita sa buong buhay ko ng aswang. Pinakiusapan ako ni Alona na kung maaari ay bumalik na kami bago pa kami mapansin ng naturang aswang. Noong una ay parang nanigas ako mula sa aking kinatatayuan. Pero hindi nagtagal ay bumalik ako sa katinuan. Nagmamadali kaming sumakay sa motor at paspasan ako sa pagmamaneho. Halos liparin namin ang daan dulot ng matinding kaba at pag-aalala para sa kaligtasan ng aming mga buhay. Lumingon si Alona sa bandang likuran at napasigaw siya mula sa kanyang kinauupuan. Tinanong ko siya kung bakit siya sumisigaw at nabanggit niya na may sumusunod sa aming matandang babae na nagbabaga ang mga mata at humahaba ang dila. Sumulyap ako sa salamin ng motor at nakita ko nga ang refleksyon ng matandang babae na may ilang kilometro ang layo sa amin. Pero napakabilis nitong tumakbo. Tinalo pa ang bilis at liksi ng kabayo. Napangiwi ako sa kilabot kaya lalo ko pang binilisan ang pagpapaandar habang pinagpapawisan ako ng malalamig. Bahala na ang Diyos sa aming magkakaibigan. Napapaiyak na si Marvin habang sinasabi niya na wala pa rin siyang makitang kabahayan o tao sa paligid. Medyo pinanghihinaan na ako ng loob sapagkat hindi ko rin matagpuan ang daan palabas at kung titigil ako sa pagmamaneho ay posibleng katapusan na rin ng mga buhay namin. Nagpatuloy kami sa pagbabiyahe hanggang sa maglaho ang matandang babaeng sumusunod sa amin. Kaya lang ay lalo pa kaming natakot nang mayroon kaming natanaw na 5 malalaking aso sa di kalayuan at mukhang nakaabang sa amin. Naglalaway ang mga ito at namumula ang mga mata.
Naisip ko na posibleng mga aswang din ng mga malalaki at mababangis na hayop. Mukhang natatakam silang nakatanaw sa amin. Ramdam ko na natatakot at pinanghihinaan ng loob sina Marvin, pati si Alona. Kaya naman nagbakasakali ako upang isalba ang buhay namin. Binilisan ko pa ang pagpapaandar ng motor. Umiwas kami sa mga aso. Mabilis kong binunot ang matalas na kutsilyo sa aking pantalon. At sa tuwing may umaatake na papalapit na aso sa amin, ay sinasalag ko ang kutsilyo. Maswerte namang nadadaplisan ko ang mga aso at hindi kami nakakalmot o nakakagat ng mga ito. Humihingi na rin ng saklolo sina Marvin at Alona kahit wala pa ring ibang tao sa paligid. Ipit at malapit na silang mapaos sa kasisigaw sa paligid. Naaawa na ako sa kalagayan naming tatlo pero wala akong ibang maisip na paraan kung paano kami makakatakas sa ganoong kagipitan. Matagal bago kami nakalagpas sa mga mababangis na hayop. Kamuntik pa kaming mabangga sa malalaking katawan ng mga punong kahoy. Mabuti na lang at nakokontrol ko pa rin ang pagmamaneho kahit nagrerigodo ng puso ko sa masidhing kaba. Maya-maya ay natagpuan ko na ang labasan. Nakaligtas kami sa kanang daan kaya lumiko kami sa gawing kaliwang daan. Mayroon pang isang asong humahabol sa amin at patuloy pa din kami sa pagbabiyahe hanggang sa may lumitaw na isang Ginoo sa gitna ng daan. Sa mabilisang pag-iisip ay bigla akong huminto sa pagmamaneho at tumilapon kaming tatlo sa daan. Inakala ko na nabalian na kami ng buto pero may awa pa rin sa amin ng Diyos sapagkat galos lamang ang aming natamo. Hindi naman ganoon kasakit at malayo pa rin sa bituka. Dali-dali kaming bumangon nang biglang lumundag sa harapan ni Marvin ang malaking aso at nawalan siya ng balanse. Umibabaw ang aswang kaya nataranta kami ni Alona. Pero laking gulat ko nang makita ko na mabilis na nakarating sa aming harapan ang lalaki at ubod lakas itong naglabas ng itak. Pagkatapos ay inundayan ng saksak sa bawat bahagi ng katawan ang malaking aso na nakaibabaw kay Marvin. Sumirit ang dugo nito hanggang sa tuluyang manghina. Hindi nagtagal ay bumulagta at namatay ang malaking aso at mabilis namang nakabangon si Marvin. Nakahinga kami ng maluwag sapagkat walang masamang nangyari kay Marvin. Hindi siya nakagat ng aso. Inakala ko na matatapos na ang kalbaryo namin nang biglang sumigaw si Alona. Nagulat kaming lahat nang mabilis na tinangay siya ng malaking ibon. Pilit namin siyang hinihila pa ibaba pero malakas ang puwersa ng ibon kaya nadala siya nito pa itaas. Umakyat ang kilabot sa kukote ko habang pinagmamasdan ko ang mabilis na paglipad ng ibon. Tangay si Alona sa kaitaasan. Humabol kami at tumakbo habang sinusundan ng kanilang direksyon ngunit hindi pa lumilipas ang ilang minuto ay bumubulusok pababa si Alona, pati ang malaking ibon. Mayroong malaking panang tumarak sa mata ng ibon, gayon din sa dibdib nito. Inabangan namin kung saang direksyong babagsak ang ibon. Dumako kami sa talahiban at doon mismo bumagsak si Alona at pati ang malaking ibon. Lumapit kami at sinipat na mabuti ang malaking ibon. Napansin namin na may asinang pana at hindi na humihinga ang ibon. Unti-unti itong nagbagong anyo hanggang sa maging isang malaking itim na aso. Nagimbal kami sa aming mga nasaksihan. Totoo nga palang makapangyarihan ng mga aswang at kayang-kaya nilang magbagong anyo sa isang kisap mata lamang. Maya-maya ay nakarinig kami ng boses ng isang lalaki na umalingaw-ngaw sa paligid. Baritono ang boses nito kaya nakatawag yun ng pansin. Kaya hinanap namin ang pinanggalingan nito at nakita namin ang papalapit na matangkad na morenong matipunong lalaki na may dalang pana at itak. Napabulalas si Alona. Nagliwanag ang kanyang muka at tinawag niyang Edward ang naturang lalaki. Nagkatinginan kami ni Marvin at halos hindi kami makapaniwala na matatagpuan pa namin si Edward sa ganoong sitwasyon at pagkakataon. Mapaglaro talaga ang tadhana. Ngumiti ang lalaki at nagpakilala siya bilang Edward. Pero mas kilala pala siya sa kanilang baryo bilang Edong.
at hindi siya tinatawag ng mga residente sa kanyang totoong pangalan. Napakamot ako sa ulo, kaya pala walang nakakakilala sa kanya sapagkat iba pala ang katawagan sa kanya. Totoo siya at mukhang kakaiba ang personalidad. Pinagmasdan ko siyang mabuti at masasabi ko na may angkin siyang kagapuhan. Siya ang nagpapatotoo na mayroong moreno, matangkad at gwapong lalaki. Maaliwalas din ang muka kaya hindi siya nakakailang lapitan. Hindi na ako magtataka kung isang araw ay lalambot ang puso sa kanya ni Alona. Kahit makipagpustahan pa ako ay siguradong magkakagusto sa kanya ang kaibigan namin. Kahit kailan ay malakas talaga ang mga kutob ko at hindi ako nagkakamali. Ipinakilala ni Edward sa amin ang kanyang ama na si Mang Elias at tinanong niya sa amin kung anong nangyari, pero bago pa namin siya sinagot ay nagpakilala na muna kami ni Marvin. Nang maisalaysay naming magkakaibigan ng aming karanasan ay nakita naming nahabagang mag-ama sa kanilang mga narinig. Ayon kay Edward ay naligaw pala kami ng daan. Napunta kami sa pugad ng mga aswang at kamuntik na kaming gawing hapunan. Humingi siya ng pasensya kay Alona sapagkat hindi maliwanag ang pagbibigay niya ng direksyon dito ukol sa kanyang tirahan. Posibleng nakonsensya siya ng mga oras na yun kaya inimbitahan niya kaming magtungo sa kanilang bahay na matatagpuan sa kaliwang daan. Nabanggit pa niya sa amin na kasagsagan ng kanyang pakikipag-inuman sa mga kaibigan noong mapansin niyang hindi pa umuuwi ang kanyang ama at inabot na ito ng gabi, kung kaya't minabuti niyang maggayak ng mga panlaban sa aswang at magpaalam sa mga kasamahan niya. Nang maabutan niya na may pinatay na malaking aso ang kanyang ama sa di kalayuan at natanaw pa niyang may babaeng dinagit ng malaking ibon ay naisipan niyang asintahin ang ibon sa kalangitan. Asintado siya sa mga malayuang direksyon at praktisado sa paggamit ng pana, gayon din ang sibat. Napag-alaman pa naming manunugis ng aswang ang mag-ama at sanay pala ang mga ito sa pakikipaglaban. Malapit lamang pala sa bukana ang kanilang bahay. Nagliliwanag ang kubo kung saan nakakarinig kami ng mga nagkakantahang sa saliw ng gitara. Pumasok kami sa loob ng kubo at bumungad sa amin ang 3 katao na nakaupo sa lamesa. Kapwa sila may pagkakahawig kay Edward at may kagwapuhan at kagandahang taglay. Isang babae at 2 lalaki. Napasulyap ako sa may isang bahagi ng silid kung saan lumabas ang ginang na kamukhang kamukha ni Edward. Bumati kami at nagpakilala. Tinugon naman yun ng ginang na nagpakilala bilang Aling Miranda. Pinaupo niya kami sa mahabang lamesa at inalok na maghapunan. Bagay na hindi namin tinanggihan sapagkat hindi pa kami kumakain. Ipinakilala niya ang 3 katao ng mga kapinsan ni Edward. Sa pagkakataong yun ay napako ang atensyon ko sa kapinsang babae ni Edward na nagngangalang Athena. Maliit ang mukha nito pero mapupungay ang mga mata. Biniro pa ako ni na Marvin at Alona sapagkat namumula ang tigkabila kong pisngi. Mukhang tinamaan daw ako sa marikit na dalaga. Naghalakakan sila kasama si Edward. Maya-maya ay napansin naming may dalang umuusok na kanin, sinigang na isda at iba pang mga ulam si Aling Miranda. Inilapag niya yun sa lamesa at inanyayahan kaming maghapunan. Doon lang ako nakaramdam ng matinding gutom. Takam na takam ako sa mga ulam kaya kumuha ako ng maraming ulam. Lumaki ang pagkain namin at talagang nabusog kami ng husto. Matapos naming makapaghapunan ay pinayuhan na muna kami ni Mang Elias na kung maaari ay magpalipas na kami ng gabi sa kanilang bahay sapagkat delikado na kung babiyahe pa kami. Sinigurado niya na nasa maayos na pwesto ang aking motor. Dagdag pa niya na maaaring binabantayan kami ng mga aswang sa may kabilang daan. Hindi na kami nagdalawang isip at kaagad kaming pumayag sapagkat gusto na rin naming mabuhay. Nagpasalamat kami sa kanilang pinakitang malasakit at kabutihan sa amin na malugod naman nilang tinanggap. Maya-maya ay pinatagay kami ni Abel, na kapinsan ni Edward. Mukhang nabuhayan na naman kaming 3 ng makatikim ng alak. Nakipagmatagalan din kami sa pakikipagkwentuhan.
pamumulutan at pag-inom ng alak. Kita namin ang pagiging malapit sa isa't isa ni na Alona at Edward. Pansin din namin ni Marvin na panay ang sulyap ni Edward kay Alona na halatang may paghanga dito. Kaya naman panay ang kantsawan namin na kung maaari ay magbago na si Alona. Magpakababae siya para maligawan ni Edward. Napakasakit ng tiyan namin sa kakatawa. Lumipas pa ang ilang sandali ay napikon si Alona at sinubuan kami ni Marvin ng maraming pulutan sa bibig upang tumahimik kaming dalawa. Halos mabilaukan kami sa kanyang ginawa kaya uminom kami ng tig-isang basong tubig. Malapit nang mag-umaga noong matapos kami sa inuman. Naglinis kami ng katawan at pinahiram kami ng mga damit ni Edward samantalang si Alona ay pinahiram na muna ng duster ni Aling Miranda. Labag man sa kalooban niyang magsuot ng damit pambabae, ay wala siyang nagawa kundi isuot yun. Magkakatabi kaming natulog sa kawayang kama. Hindi namin mapigilang maghalakhakan ni Marvin habang pinagkakatuwaan si Alona na nakasuot ng duster. Kaya panay ang pagpalo at paghampas niya sa amin ng mga unan. Kinalaunan ay napagod at sumuko na kami sa pang-aasar sa kanya hanggang sa makatulog kami samantalang ang mga kapinsan naman ni Edward ay katabi niya sa pagtulog sa kabilang kwarto. Hindi rin kami nakatulog ng matagal sapagkat kinakailangan din naming makauwi sa aming mga tahanan. Nasurpresa pa ang pamilya ni Edward nang makita nila kaming maagang bumangon at mabilis na nakapagpalit ng mga damit. Pinagkape na muna kami ni Edward bago kami sinamahan palabas ng bahay kasama ang kanyang ama. Hindi na kami nakapagpaalam sa mga kapinsan ni Edward sapagkat mahimbing pa rin silang natutulog at mukhang malakas ang tama ng alak sa kanilang katawan. Nang makarating kami sa labas ng bahay ay mayroon kaming nadiskubre. May nakita kaming maliit na bodegang yari sa kahoy ni Mang Elias nakatabi sa gilid ng kanilang bahay. Doon pala niya itinabi ang motor. May kaunti itong gasgas pero nang mailabas ko ang motor at sinubukang paandarin ay maayos pa rin naman ang makina nito at mayroon pang gasolina. Sumakay kaming tatlong magkakaibigan sa motor. Ako na muli ang nagmaneho. Inihatid kami ng mag-ama habang mabagal ang andar ng aming motor sa daan. Sinabayan namin sila at hindi nagtagalay isiniwalat nila ang malalagim na mga nakaranasan ng mga kakilala nilang naligaw sa kabilang daan. Batay sa kwento ni Mang Elias, mayroon pala siyang mga kaibigan buhat sa aming lugar na pinangalanan niyang Mario at Efren. Kapwa walang kapaguran sa pag-iinom at mga masasabing mga sugapa sa alak. May taglay ding kapilyuhan sapagkat mahilig mamboso at maggusto sa mga kadalagahang mas bata sa kanila. Parati niya itong iniimbita sa kanilang bahay upang makipag-inuman at makisalamuha sa kanyang pamilya. Kaya naman kabisado na nila ang pagpunta sa bahay nito. Isang araw ay may nabanggit ang kanyang dalawang kaibigan ukol sa magagandang dilag na nakasalubong nila sa daan. At ipinaalam ng mga ito na nakatira sila sa kanang bahagi ng daan sa baryo Santa Ines. Lubos ang pagkahumaling ng dalawang magkaibigan at binabalak pa nilang magtungo sa lugar na yon upang mas lalo pang makinala ang mga kadalagahan. Pinagbawalan naman sila ni Mang Elias at pinagtapat niyang pugad ng mga aswang ang kanang daan sa baryo. Noong una ay nakinig naman sa kanya ang mga kaibigan subalit dumako ang isang dapit hapon kung saan inaasahan niyang dadayo at makikipag-inuman sa kanya ang mga kaibigan subalit malapit nang lumubog ang araw at hindi pa dumarating ang mga ito. Naisip niya na baka may mahalagang gawain ng mga ito kaya hindi nakarating. Ililigpit na sana niya ang alak at mga pulutan sa lamesa nang biglang mayroong lalaking tumatawag at kumakatok sa kanilang pinto. Dali-daling pinagbuksan yun ni Mang Elias at tumambad sa kanyang harapan si Gino na kanilang kapitbahay. Nabanggit nito na nakita niya ang mga kaibigan ni Mang Elias na dumating sa baryo noong kinahapunan at lumiko sa may kanang daan, kung saan may kasama silang isang maganda at mistisang dalaga. Kinutuban ng masama si Mang Elias kaya naman mabilis siyang nag-isip at iginayak ang itak pati ang bagong
kakakayas na kawayang ginawang sibat at saka lumabas ng bahay kasama si Gino. Mabuti na lang at may dala ring itak si Gino na mukhang katatapos lamang mangahoy sa kakahuyan. Naglakad sila patungo sa kanang daan at sa awa ng Diyos ay wala namang sumalubong sa kanilang mga aswang. Pinasok nila ang liblib na daan hanggang sa may namataan silang malalaking aso na tila nag-uumpukan sa isang tabi at may nilalantakang karne. Sa tulong ng liwanag ng buwan ay nakilala yon ni Mang Elias bilang si Efren na luray-luray ang katawan. Sumigaw si Mang Elias at nabulabog ang mga aso doon. Doon niya napagtanto na mga aswang ang naturang mga aso. Inilabas niya ang dalang itak at sibat kaya lalong nagkagulo ang mga aso at kung saan saang direksyon nagsipagtago. Hinabol sila ni Mang Elias at Gino subalit wala ni isa sa kanila ang mga nahuli ito. Biglang natigilan silang dalawa nang may maulinigan sa di kalayuan ng tinig ng lalaking humihingi ng tulong. Pamilyar ang boses nito na hindi nalalayo kay Mario, kaya naman nagmadaling naglakad ang dalawa upang hanapin si Mario. Sumuot sa kasukalan si Mang Elias at Gino. Hindi nila ininda ang pangangati at pagkakasugat ng balat, dulot ng matatalas at nagtataasang damo. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa lugar na napapalibutan ng mga puno, kung saan nakita nila ang duguan at sugatang si Mario na nakikipaglaban sa aswang na gusto siyang kagatin. Halos liparin ni Mang Elias at Gino ang daan para mabilis na makarating sa kinaroroonan ni Mario. Nang makaabot silang dalawa ay pinagtulungan nilang pagsasaksaki ng naturang aswang hanggang sa malagutan ito ng hininga. Iniligtas at inalalayan nila si Mario patungo sa bahay ng isang magaling na manggagamot at malapatan ng gamot ang mga sugat na natamo nito. Mabuti na lang at naagapan nila kung hindi ay baka namatay na si Mario sa dami ng dugo at sugat na nakuha nito sa aswang. Magdamag itong mahimbing na nakatulog at sa kinabukasan na siya nabalikan ni Mang Elias sa bahay ng manggagamot. Noong sumunod na araw ay medyo bumuti na rin ang kalagayan ni Mario. Bagamat mahina pa rin siya ay tinulungan naman siyang madala ni Mang Elias sa kanilang bahay. At doon na muna pansamantalang pagpapahingahin ng ilang araw bago umuwi sa bahay nito. Nang makarating silang dalawa sa bahay ni Mang Elias ay doon isinalaysay ni Mario ang buong pangyayari sa kanilang karanasan ni Efren sa kanang daan na pinasok nila. Ayon sa mga inilahad nito, nakita nilang dalawa sa ikalawang pagkakataon ng grupo ng kadalagahang pinamumunuan ni Esther na kanilang kinahumalingan. Lalo silang naakit sa kagandahan ng mga ito. Hindi na nila pinansin ang kakaibang amoy na naaamoy nila sa mga ito basta't masilayan lamang nila ang mga muka at magagandang hubog ng katawan ay kontento na sila. Inimbitahan sila ng mga ito na magtungo sa kanang daan upang makarating sa kanilang mga tahanan at maipakilala sa kanilang mga pamilya bilang bagong mga kaibigan. Kaagad namang sumama ang magkaibigan sapagkat oportunidad na rin yun upang makadaupang palad ang mga magagandang dalaga. Papalubog na noon ang araw nang biglang lumamig ang paligid. Nagtaka ang magkaibigan sapagkat napakainit ng panahon at pawis na pawis sila pero bigla na lang lumamig ang paligid na tumatagos sa kanilang mga laman. Sa kabila nun ay nagpatuloy pa rin sila sa kanilang paglalakad. Hindi pa man lang nakakasapit sa bahay ng mga kadalagahan ay biglang dumilim ang ekspresyon ng mga mukha ng mga babae. Naging seryoso silang lahat at tumalim ang mga mata na tila mga hindi pangkaraniwang tao. Hindi na maganda ang nararamdaman ni Mario kaya naman kinalabit niya si Efren na kung pwede ay umalis na sila at wag nang paunlakan ang imbitasyon ng mga kadalagahan sapagkat nakakatiyak siyang mga aswang ang mga ito. Nalin lang silang dalawa ng mga mapanuksong kagandahan ng mga ito. Ayaw maniwala ni Efren, bagkus ay inaway at binulyawan pa niya si Mario. Nagpatuloy lamang ito sa pagsama sa mga kadalagahan kaya napilitan si Mario na tumakas. Bahagya siyang umurong at tumakbo papalayo subalit may isang dalagang sumunod sa kanya. Maliksi ang naturang dalaga
at talagang nasundan siya nito sa loob ng masukal na daan. Doon na mismo kinilabutan si Mario nang makita niya kung paano nag-anyong malaking baboy damo ang babae at sinugod siya nito bago sinuwag. Pilit siyang nakipaglaban. Nakakuha pa siya ng malaking bato na ipinukpok sa ulo ng baboy damo, subalit napakalakas nito at makailang beses siyang sinuwag hanggang sa magkasugat-sugat ang kanyang katawan. Nakatakbo pa siya ng makailang beses pero hindi siya tinigilan ng aswang. Bumalik ito sa anyo ng pagiging aswang at walang habas siyang pinagkakalmot, pinagsusuntok at maging nakagat din siya nito sa braso at balikat kung saan umagos ang kanyang dugo. Nabalian din siya ng mga buto at inakala niyang mamamatay na siya noong mga sandaling yun. Subalit hindi siya nawalan ng pag-asa. Sumigaw siya at humingi ng tulong kung sakali man na may ibang ordinaryong taong makarinig sa kanyang tinig at iligtas siya sa delikadong sitwasyon. Nagsisisi siya na hindi nabalikan at naisalba ang buhay ni Efren at nagpapasalamat din siya kay Mang Elias. Kung hindi ito dumating kasama si Gino ay malamang luray-luray na din ang katawan niya at pinagpipistahan ng mga aswang. Simula noong maganap ang malagim na karanasan ni Efren ay madalang na siyang dumayo sa Barrio Santa Ines, bagamat magkikita pa rin sila ni Mang Elias. Hinding-hindi na rin siya kailanman nagtungo sa kanang daan sa loob ng baryo. Si Mang Elias na lang ang dumadayo o bumibisita kay Efren upang makita at makausap ito. Mula sa kwento ni Mang Elias ay tila natauhan kaming magkakaibigan at noon lamang namin napagtanto na totoo ang mga sinabi ng tindera sa maliit na tindahan. Kung naniwala at talagang sumunod sana kami sa kanyang mga tagubilin, ay tiyak na hindi namin mararanasang kamuntik patayin ng mga aswang. Pero ganoon nga siguro ang kinahahantungan ng mga taong matitigas ang ulo. Tama lamang na nakarma kami upang magtanda sa aming mga pagkakamali. Nang makalabas kami sa baryo ay halos magtatanghali na at tirik na tirik ang araw sa kalangitan. Saglit kaming huminto sa isang tabi kung saan nagpaalam sa amin ang mag-ama bago sila bumalik sa daan na kanilang tinahak. Nakita kami ng naturang tindera. Kinausap kami at napangiti siya sa amin nung malamang si Edong pala ang hinahanap naming binata. Hindi pala kilala ang mga nakatira doon ng pangalang Edward at popular siya sa alias na Edong. Inilahad namin sa kanya ang aming karanasan sa maiksing pagkikwento. Napailing at nagpukol siya ng makahulugang ngiti sa amin bago siya bumalik sa kanyang tindahan. Sumakay na muli kami sa motor. Pinaandar ko ang sasakyan at pinagpatuloy namin ang pagbiyahe. Nakarating kami sa aming lugar ng bandang hapon at sa palagay namin ay nalipasan na kami ng gutom. Ganoon na lang ang galit sa akin ng mga magulang ko lalo pat nalaman nila ang karanasan naming magkakaibigan sa baryo ng Santa Ines. Pero nagpapasalamat sila sa kabutihan ng pamilya ni Edward at iniligtas pa kami sa mga aswang. Mabuti na rin daw at nangyari yun sa amin upang mabigyan kami ng leksyon at hindi na umulit. Sinabihan ako ng tatay ko na kung maaari ay bawasan ko ang katakawan ko sa alak, pati sa paggagala, at baka daw sa susunod ay paglamayan na lang ako sa aming bahay. Tumango na lang ako at hindi na nagsalita sapagkat sumampal sa mukha ko ang lahat ng mga sinabi nila. Pinalipas ko noon ang 1 linggo bago ako nakipagkita kina Marvin at Alona. Nag-focus ako sa pangingisda at pag-extra sa palengke bilang kargador. Binawasan namin ang paggala pati na rin ang pag-iinom pero laking gulat namin nang matagpuan sina Edward, pati ang mga kapinsan niya at sila mismo ang dumayo sa amin para makipag-inuman. Kaya naman para hindi na kami lumayo ay napagdesisyonan ko na rin na idaos ang inuman sa aming bahay upang makilala na din sila ng aking pamilya. Sa bahay ay mas ligtas at magiging masaya ang aming inuman, lalo pat marami kaming magkakasama. Sumaya ang aming inuman noong nakisalo sa amin ang aking ama at bumangka siya sa kwentuhan. Nakagiliwan niya ang mga kapinsan ni Edward sa pagiging mga kwela ng mga ito. Kaya madalas ay
Pinapakiusapan niyang dumayo ang mga ito sa aming bahay upang mag-inuman. Naghahanda naman kaming mag-ama ng mga nahuhuli naming sariwang isdang ginagawang pulutan. Naging malapit namin silang kaibigan at hindi nagtagal ay nagbago ang pananaw ni Alona sa kanyang buhay. Noong lumalim ang pagkakaibigan nila ni Edward. Ang dati-rating maton, matigas at umaastang maangas na lalaki ay nagbihis pambabae. Nagpahaba ng buhok at nag-ayos ng sarili. Nagkatotoo nga ang hinala ko na magkakagustuhan at mamumuo ang pagmamahalan sa pagitan nilang dalawa. Isang lalaki lang pala ang makakatanggal ng angas ng kanyang katawan at magpapalambot ng puso. Walang iba kundi si Edward. Mas lalong lumitaw ang kagandahan ni Alona. Naging mayumi siyang dalaga at hindi na kumikilos na parang lalaki. Umaliwalas ang kanyang muka at nakita namin ang tunay na pangangalaga at kalambingan niya kay Edward. Minsan pa siyang umamin sa amin na matagal na pala siyang may paghanga kay Edward, kaso ay pinipigilan at tinatago niya ang nararamdaman sapagkat ayaw niyang maging pusong babae. Subalit hindi niya kayang labanan yun. Nanghihina siya sa kagapuhan, kabaitan at pagiging maginoo ni Edward, kaya humantong yun sa pag-ibig. Masayang masaya kami ni Marvin sapagkat sa wakas ay naging babae na si Alona at naranasan na niyang magkaroon ng nobyo. Mukhang puno siya ng inspirasyon at kasiyahan sa araw-araw. Walang makapagtangkang makipaglandian o manligaw sa kanya sapagkat binakuran na siya ni Edward. At mukhang sa kasalan na rin mauuwi ang kanilang relasyon. Ako naman ay sumubok na manligaw sa kapinsan ni Edward at dumating ang panahon na napasagot na rin niya ako. Mas lalo akong nagsikap at hindi lang pa extra-extra sa palengke. Pagkakarga o maliliit na trabaho ang pinasok ko. Naghanap ako ng maayos na trabaho at maswerte akong natanggap sa munisipyo. Kahit kontraktual lang aking posisyon, sapagkat hindi ako nakatapos sa pag-aaral. Naipagmalaki naman ako ng aking nobya, gayon din ng aking pamilya. At kahit papaano ay nakakapag-uwi naman ako ng sweldo. Kahit hindi ganoon kalaki kaysa sa mga dati kong trabaho na kulang sa panggastos ko sa pang-araw-araw. Hindi namin sukat akalaing ang mga kainumang kaibigan pala namin ay magiging parte na din ng aming pamilya. Hindi nagtagal ay lumugar na din kami sa tahimik at napagdesisyonang bumuo ng sariling pamilya na malugod namang pinaboran ng aming mga angkan. Nagpakasal sina Edward at Alona. Kami naman ni Athena ay nag-ipon na muna ng pera bago nagpakasal. Bumalik ang masasayang sandali namin noong magkainuman na naman kaming magkakaibigan pagkatapos ng kasal. Nanariwa ang aming kabataan at mga kwelang kwentuhan ukol sa mga asaran namin, lalong-lalo na kay Alona. Sa kasalukuyan ay mayroon na kaming sari-sariling pamilya at tahimik kaming naninirahan sa aming lugar. May mga pagkakataong nagkakainuman pa rin kami at napag-uusapan ang nakakatakot naming karanasan sa mga aswang sa maling daan patungo sa baryo Santa Ines. Dito po nagtatapos ang aking kwento. At sana ay nagbigay aral ito sa mga taong sugapa sa alak, pati sa paggala sa mga malalayong delikadong lugar. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.